Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manambatiin si Richelle, Mel, Jessie, Edward, and Sister Jen. Hello po sa inyo at sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin yung ating series about hope in God's promises. Ito na po yung pangalawa sa huli nating devotion patungkol sa topic na ito. I hope sa mga nakaraan nating devotions, mas lalo nating natutunan magtiwala sa ating Diyos, sapagkat ang lahat ng nagtitiwala sa ating Diyos ay hindi mapapahiya, hindi bibiguin ng Diyos. At yan po ang matutunghayan natin ngayong umaga. At ang devotion po natin ay matatagpuan po sa 1 Kings chapter 17 verse 8 and 9. So ihanda po natin ang ating mga puso't isipan na tumanggap ng salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi. Then the word of the Lord came to Elijah. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Ito po ay nagkaroon po ng malawakang tagutom doon sa rehiyon kung saan nakatira si Elijah. Now, before this, si Elijah po, tinutustusan ng Diyos miraculously. Meron pong raven na nagtutustos sa kanya ng lahat ng kanyang ng kakainin niya. Tapos meron naman tubig ron, hindi natutuyo. Pero during this time, natuyo na yung tubig, wala nang supply ng tubig, ngayon kailangan niya lumipat sa lugar, pinapalipat siya ng Diyos. So sabi rito, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Bumangon ka, pumaroon ka sa Zarephath, na sakop ng Sidon at manirahan ka roon. Aking inutusan ng isang balong babae roon na pakainin ka. So si Elijah po, mas lalong pinapatibay ng Diyos yung pananampalataya ni Elijah. Kasi po, sabi ng Diyos sa kanya, Elijah, pumunta ka sa isang lugar, tutustusan ko lahat ng pangailangan mo, yung pagkain mo, magso-survive ka, at ang gagamitin ko, balo. Yung balo po, yun po yung isa sa mga, masasabi natin kawawa sa panahon na yon. Kasi walang nagtataguyod sa pamilya, wala kang asawa. Usually kasi padre de pamilya nagtatrabaho para sa pamilya. At ang gagamitin ng Diyos para tustusan lahat ng pangailangan ni Elijah ay isang balo. Kaya po tinuturuan ng Diyos si Elijah mas lalong manampalataya sa Diyos. At the same time, yung balo rin tinuturuan ng Diyos na manampalataya sa salita ng Diyos. So, tatlo po yung tinuturuan ng Diyos dito eh. Si Elijah, yung balo, tsaka yung anak ng balo. So, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. God's promise does not fail those who believe. Ang mga pangako ng Diyos, hindi ka bibiguin ito kung ikaw ay mananampalataya sa salita ng Diyos, sa sinasabi niya, sa mga pangako niya. God's promise does not fail those who believe. So, hindi po binigo ng salita ng Diyos si Elijah at yung balo. Tingnan po natin yung istorya. Sabi po rito, sa verse 10, kaya't bumangon siya at pumunta sa Zarephath. Nang siya'y dumating sa pintuan ng lungsod, naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng patpat. So isipin niyo pong mabuti, no? By appearance pa lang, pagpunta mo ron sa Zarephath, sa lugar ng Sidon, ang nakita mo ay na gagamitin ng Diyos na magtutustos sa iyo na ang lahat ng iyong Panginoon, balo na namumulot pa ng patpat. At sinasabi doon sa istorya na itong balo na ito, walang-wala rin sa buhay. Wala ring makain. Kaya nga sabi rito, namumulot ng patpat. Ito sinabi ni Elijah sa kanya, dito sa balong ito, dalan mo ako ng tubig. Baka naman pwede mo akong bigyan ng tubig. So yung balo na ito, nung paalis na siya, kukuha ng tubig, sinundan agad ni Elijah. Samahan mo na rin ang tinapay. That was his strategy. Samahan mo na rin ang tinapay. Now, sabi ng babae doon kay Elijah, kung paanong yung Diyos mo ay buhay, sabi niya, wala akong nalutong tinapay. And in fact, meron lang ako isang taakal ng arena, tsaka yung konting patak ng langis, yun sana yung lulutuin ko. After ko maluto yun, yung kakainin namin mag-ina. At pagkatapos nun, patay na kami. Yun na lang, wala na kasunod. Maganda nga sa English yung na to yung sa translation nito Sabi rito, nag-gather nga ako ng few sticks to take home and make a meal for myself and my son that we may eat and die. Pagkatapos namin kainin yung konti naming pagkain na yon, katapos na
yun na yung katapusan namin, no? We will eat and die. Pero ang sabi ni Elijah doon sa babae, tingnan niyo po yung sabi, no? Huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka gumawa ka para sa iyo at sa iyong anak. Unahin mo muna ako, sabi ni Elijah. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng arena ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Sabi ni God sa pamamagitan ni Elijah, sabihin mo dyan sa babae na yan, lahat ng pangailangan niya isusupply ko. Yung lagayan niya ng arena, hindi mauubos yan. Yung lagayan niya ng oil, hindi mauubos yan. Ako magsusupply sa kanya. At hindi nga po sila nabigo. Yung babae, after niyang gawin iyon, pinagluto niya si Elijah ng tinapay, miraculously, yung tapayan niya, lagay niya ng tinapay, tsaka lagay niya ng langis, hindi nga naubos. Pagkada ibubuhos niya na ganyan, pagbalik niya sa lagayan, puno uli, miraculously. So, ganun yung ginawa ng Diyos doon sa buhay ng balong ito. At sabi rito, hindi sila nagkulang sa buong panahon ng tagutom. So, God's promise does not fail those who believe. Kaya mga kapatid, tanong para sa atin, tayo po ba'y nananampalataya sa salita ng Diyos? At pakatandaan po natin, kapag tayo nananampalataya sa salita ng Diyos, hindi tayo bibigoyin ng Diyos. Hindi ihayaan ng Diyos na tayo mapahiya kung tayo nananampalataya sa Kanyang salita. Sa mga principles ng Biblia. Kapag nakita natin yung principle ng Biblia, pinanghawakan natin bilang pangako ng Diyos, in-apply natin sa ating mga buhay, hindi po yan mabibigo. Pangalawa pong katuruan ngayong umaga, God turns our misery into miracles. Yung miserableng buhay ng babaeng ito, naging mirakulo, naging miracles. So isipin nyo pa mabuti, balo ka, tapos nangunguha ka na lang ng stick doon, and then kinausap ka ng Panginoon, na pag niluto mo yung tinapay mo, yung harina at saka yung oil, bigay mo sa isang propeta at ako ang bahala sa'yo, susupplyan ko lahat ng iyong pangailangan. So, ganun kamiserable yung buhay niya. Yung talagang pagkakain niya nun, wala nang kasunod, katapusan na nila. Pero ginamit ng Diyos yung miserable niyang buhay upang gumawa ng miracle. Tanong mga kapatid, tayo po ba? Baka baka tayo dumadanas ng gano'n, Parang napakamiserable ng buhay natin. Parang patong-patong yung mga pagsubok na dumarating sa atin. Pakatandaan po natin, God turns our misery into miracles. Hindi man tayo dumanas ng miracle na naranasan niya. Pero I'm sure, yung mga pangako ng Diyos sa atin, yung provision ng Diyos sa atin, hindi po mabibigo. That leads us to point number 3. God's provision is always sufficient. Ang lahat po ng pagkakaloob ng pangailangan natin mula sa Diyos, lagi po yung sapat. Sufficient. God's provision is always sufficient. Tingnan po natin dito sa mga talatang pinag-aaralan po natin. Sabi po rito, yung tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langis man ay mauubusan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. So, lahat ng pangailangan nila sa buong panahon ng paggutom, ipagkakaloob ng Diyos. Now, pagkatapos ng pagkatapos ng tagutom, magpapaulan na ulit ng Diyos, yung miracle na yon mawawala na. Bakit po? Kasi gagawa na naman ng Diyos ng panibagong kaparaanan para matustusan yung pangailangan ng balo. Pwede ang gagawin ng Diyos sa kanya, yung balo na to makapag-asawang muli. O kaya magkakaroon ng munting negosyo. Or maybe some other ways, na matustusan ang kanyang pangailangan. Ang point natin rito mga kapatid, sa panahon tagutom na kung kinakailangan ng miracle will happen. And after that, God will work in different way to supply her needs. God's provision is always sufficient. Kaya po sabi rito sa mga sumusunod na mga talata, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae kumain ng maraming araw.
Ang tapayan ng arena ay hindi nagkulang o ang banga ng langis man ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. So God's provision is always sufficient. Binuhos niya yung kakaunting meron siya at pinakita ng Diyos na yung kanyang pagkakaloob sa lahat ng kanyang pangailangan ay sapat. So, sa umagang ito, magbibigay lang po ako ng 3 applications po mula sa pinag-aaralan natin ito. Number 1 po, pour out our hope in God. Sa paningin ng normal na mga tao, no? Yun na yung huling pagkain mo eh. That's your last hope. At least makakain ka man lang bago ka mamatay. At least nung namatay ka, may laman yung tiyan mo. Or maybe namatay ka rin sa gutom eventually, no? Pero at least nakain mo yung huling meron ka. Pero ang challenge po dito sa babaeng ito, pour out our hope. Kung yan na lang ang pag-asa mo, karampot na arena, karampot na gapatak na lang na langis, ibigay mo na yan sa Panginoon kung sinasabi ng Diyos na give it to the Lord. Pag may instruction ng Diyos na sige, tumulong ka sa kapwa mo, tumulong ka kahit walang-wala ka. Kahit ikaw na yung naghihirap, ikaw pa yung tumutulong. Pour out our hope in God. At yun Diyos po, hindi po tayo bibiguin. Pangalawa po, let's turn our test into testimonies. Hayaan natin na yung mga pagsubok sa atin maging testimony. Ano po ibig sabihin nun? Alam niyo po yung dumaan tayo sa matinding pagsubok and later on, kinikwento natin sa ibang mga tao yon. Kasi gusto nating sabihin sa kanila kung paano tayo tinulungan ng Diyos. That's our testimony. Turn our test into testimonies. Bakit po? Because God turns our miseries into miracles. So hayaan natin yung Diyos, yung mga pangit na nangyayari sa atin, gawin ng Diyos na isang wonderful story na magiging testimony natin sa maraming tao. Yung mga pagsubok na pinagdaanan natin, magiging may pagmamalaki natin sa ibang tao kung paano yung kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Ako, naalala ko, since long time ago, tinuro na sa akin ng Diyos yun na Russell, akong bahala sa'yo, hindi ka magkukulang, no? Kaya minsan pag walang-wala na ako, by the way, this is one of my favorite stories in the Bible. Pag walang-wala na ako, tas nangusap ang Panginoon sa puso ko, Russell, kung anong meron ka, bigay mo na yan dito sa tao na to. Sa tuwing gagawin ko yon, yung may instruction ng Diyos, nangungusap sa puso mo, no, tapos binigay mo yung huling-huling meron ka. Nararanasan ko rin po yung yung provision ng Diyos, di talaga nagkukulang. Sa panahong walang-wala ka, mas lalong masarap magbigay. Kasi doon ipapakita ng Diyos sa'yo yung kanyang biyaya sapat, yung kanyang provision sapat. So let's turn our test into testimonies. I'm sure kayo rin po, no? Ganyan rin po yung magiging testimony nyo. Yung panahong walang-wala ka, tulungan mo yung kapitbahay mo, kaibigan mong nangangailangan, churchmate mo nangangailangan. At magiging testimony mo rin kung paano ka tinutulungan ng Panginoon. Again, lagi ko sinasabi, God is generous to generous people. Let's turn our test into testimonies. And number 3 po, be content and joyful with God's provision. Makontento po tayo at masiyahan. Ibig sabihin po, masaya ka kung anong provision sa'yo ng Diyos. Ang provision ng Diyos sa kanila ay hindi mauubos yung langis at lagay ng arena. Makontento ka ron. Huwag ka na maghanap pa ng lechon. Huwag ka na maghanap pa ng maraming mga alagang hayop sa panahon ng taggutom. Kung ano yung provision ng Diyos sa'yo, sapat. At kailangan makontento tayo kung anong binibigay sa atin ng Diyos. Be content and joyful, masiyahan with God's provision, kung anong pinagkakalob sa atin ng Diyos. So let's pour out our hope in God, turn our tests into testimonies, and be content and joyful with God's provision. Maging grateful po tayo, thankful sa ating Panginoon sa lahat ng pinagkakalob niya sa atin. Para po sa ating discussion, since God's provision is always enough, how does this truth affect our faith? Since yung provision ng ating Diyos lagi pong sapat, paano ito dapat naapektuhan yung ating pananampalataya? Sasagutin po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord, it is clear in the Bible that you will not fail those who put their trust in you.
So please help me to keep hoping in your promises. I believe that your provision is always sufficient. Let me trust you. I pray that my life will become a living testimony of your wonderful works. May the people around me witness how you have blessed me. May I be careful always to give glory to you. May your name be praised, worshipped, and adored. In Jesus' mighty name, amen and amen. So maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.